Kim Chu. Direktang inalipustahan ng ikoning fan na si Oscar Ricabar. Kim Pao Discord pinag-uusapan na. Kung bago pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Kamakilan ang mundo ng entertainment sa Pilipinas ay nayanig ng isang mainit na online exchange na kinasasangkutan ng kapamilyang aktres na si Kim Chu at isang fan na nagngangalang Oscar Ricabar. Ang insidenteng ito ay pumukaw sa parehong amusement at kontrobersya sa mga social media platform, lalo na pagkatapos ng direktang pagharap sa naganap na Discord, isang sikat na platform sa mga tagahanga at influencer. Si Kim Chu na kilala sa kanyang bubbly at mababait na katauhan ay palagi nagpapanatili ng isang professional na imahe sa parehong on-off screen. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay nagkaroon ng nakagulat na turn nang matagpuan niya ang kanyang sarili na paksa ng malupit na batikos mula sa isang fan ng grupong Ikonin, isang Filipino music group. Ang kritiko na kinikilala bilang si Oscar Ricabar ay hayagang binatikos ang actress dahil tinawag niyang mahinang ugali at kakulangan ng profesionalismo sa isang kamakailang pagpapakita sa publiko. Nagsimula ang alitan ng magpost si Oscar Ricabar, isang nagpapakilalang Ikonin fan ng isang nagpapasiklab na mensahe sa isang server ng Kim Pao Discord, isang fan group na nakatuon kay Kim Chu at sa kanyang mga taga-suporta. Ang server ay kilala bilang isang lugar kung saan mga tagahanga ni Kim at kanyang mga proyekto, kabilang ang kanyang trabaho sa K-pop inspired group na Kim Pao, ay nagtitipon-tipon upang talakayin ang karera. Pinakabagong update at personal na buhay ng aktres sa Ricabar na tila bigo sa isang bagay na napagtanto ng hindi professional na pag-uugali ni Kim Chu ay ginamit ang plataforma upang ipahayag ang kanyang mga hinaing. Pinunan niya ang kanyang mga aksyon sa isang kamakailang kaganapan na inakusahan ang aktres na pagiging dismissive at mayabang sa kanyang mga tagahanga. Sinabi niya na si Kim ay laging walang galang sa mga taong naglaan ng oras upang suportahan siya. Mabilis naging viral ang post sa server na nag-uudyok ng mainit na debate sa mga tagahanga at directors ni Kim Chu. Tugo ni Kim Chu, si Kim na nalaman ang akusasyon ay mabilis na tumugon sa mga parata na ipinagtatanggol ang kanyang pagkatao at profesionalismo sa isang maikling ngunit direktang pahayag ng naipost sa kanyang mga social media account. Nagpahayag siya ng pagkabigo sa paraan ng pagpapakita sa kanya, lalo na ng isang tao na bilang isang tagahanga ay dapat na sumuporta. Binanggit ni Kim na noon pa man ay naging mabait siya sa kanyang mga tagahanga at hindi niya sinasadyang magpakita ng kawalang galang ng sinuman. Sa kanyang depensa ay pinunto din niya na hindi lahat ng naipost sa online ay dapat kunin sa halaga. Idiniin ang kahalagaan ng kabaitan at pag-unawa sa isang online na komunidad. Gayunpaman, ang pahayag ay hindi direktang tinawag si Ricabar sa pangalan, ngunit malinaw na ang komento ay naglalayong tugunan ang negatibong atensyon na natanggap niya mula sa kanya. Ang pag-uusap ng Discord ay tumaas ng mga tagahanga ni Kim na tinawag na Kim Pao ay nagrally sa likod niya. Binaha ang social media ng mga mensahe ng suporta at pagtatanggol sa kanyang reputasyon. Ipinaalala nila sa lahat ng mga mahabang kasaysayan ni Kim sa industriyang entertainment na binigyang diin sa kanyang pangako sa kanyang trabaho, ang kanyang pagiging mabait at ang kanyang patuloy na pagsisikap na maging positibong impluwensya sa mata ng publiko. Sa kabilang banda, ang ilang mga tagahanga ng grupong Ikonin ay pumani kay Ricabar na sinasabing ang mga batikos ay hindi ganap na walang batayan. Nagtalo na sila sa pagiging nasa mata ng publiko ay may pananagutan sa pagpapanatili ng kababaang loob at tunay na koneksyon sa mga tagahanga, at ang ilan ay naniniwala na nabigo si Kim sa bagay na ito. Sa panahon ng pinag-uusapang kaganapan, ang paghahati sa mga tagahanga ay umantong sa isang matinding online na debate na may mga taong mula sa magkabilang panig na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon. Mabilis na naging trending topic ang hashtag na Kim Pao vs Ikonin, kung saan libo-libong tweet post at memes ang umuusbong tungkol sa drama. Ang online panoorin na ito ay nagpapanatili sa mga tagahanga na buzz sa loob ng ilang araw na marami pa ring mga tao ang tumatalakay
sa kontrobersyal na insidente. Ang mas malaking larawan kansilahin ang kultura at mga inaasahan ng tagahanga. Itinatampok ng event na ito ang mas malaking trend entertainment industry at social media culture. Ang tumaas na phenomenon cancel culture. Ang kinikilalang katulad ni Kim Chiu ay madalas na inilalagay sa ilalim ng mikroskopyo ng kanilang mga tagahanga at tagasunod, kung saan maraming tao ang umawak sa kanila sa hindi makakatuwa ng inaasahan. Ang isang maling galaw o isang hindi mauunawa ang pakikipag-ugnayan ay isang mariing mabilis na fanbase labanan sa kanila. Nagdudulot din ito ng pansin sa dynamics ng fan culture mismo sa isang panahon kung saan ang mga social media platform ay nagbibigay sa mga tagahanga ng direktang access sa kanilang mga idolo. Ang mga inaasahan ay hindi kailanman naging mas mataas. Naramdaman ng mga tagahanga ang pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang mga paboritong celebrity. Kadalasang natulak sa kanila na maging perpekto o patuloy na mamuhay sa isang perpektong bersyon ng kanilang sarili. Kapag ang isang celebrity ay nanghina kahit saglit, nanganganib silang harapin ang backlash mula sa sarili nilang mga taga-suporta. Para kay Kim Chiu, ang kontrobersyang ito ay maaaring maging isang tabak na may dalawang talid. Sa isang banda ang kanyang malakas na tukod at ang suporta na natanggap niya mula sa kanyang tapat na mga tagahanga ay nagpapakita na siya ay nag-uutos pa rin ng isang malakas at mapagmahal na tagasunod. Sa kabilang banda, ang insidente ay nagsilbing paalala sa mga hamon na kinakaharap ng mga celebrity sa pagpapanatili ng kanilang pampublikong imahe, lalo na sa mundo kung saan ang mga tagahanga ay madilis na nakaakit sa kanila. Konklusyon, ano ang susunod para kay Kim Chiu? Sa ngayon, si Kim Chiu ay tila umuusad mula sa insidente ng may grasya na patuloy na nakatuon sa kanyang karera at kanyang fanbase. Hindi malinaw kung ang pagtatalo kay Oscar Ricabar at ang mga tagahanga ng ikunin ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa kanyang imahe. Ngunit isang bagay ang sigurado, Kim will continue to have her supporters who will stand by her side now, no matter the controversy swar. Samantala, ang Kim Pao Discord ay malamang na mananatiling pugat para sa madamdaming talakayin, habang ang mga tagahanga ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa kanilang minamahal na idolo at ang kaganapang nakapaligid sa kanya. Sa huli, ang insidente ay nagsilbing paalala kung paano ang digital age relasyon sa pagitan ng mga celebrity at fans na ginawang mas intimate ang parehong pakikipag-ugnayan at kung minsan mas bago-bago. At sa kabilang banda naman, tanong ni Paolo Abilino kay Kim Chiu, kung magiging mag-asawa tayo, ano ang gusto mong gawin natin? Sina Kim Chiu at Paolo Abilino ay tapat na sumasagot ng oo sa isang mini question and answer game nang maupo sila sa ABS-CBN News para usapan ang kanilang pinakabagong proyekto, ang kanilang adaptation ng hit K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Naglaro muna sila ng rock, paper, scissors at kung sino ang matalo ay makakakuha ng pasanit. Nasagutin ang tanong na iginuguhit at tatanungin ng nanalo. Naunang natalo si Kim Chiu at natanong si Abilino, ano ang cute sa akin? Walang sinayang nasagot ang actress. Everything is cute naman siya kasi hindi siya nagsasalita. Magsasalita na lang ako. At round 2, Kim Chiu lose again and Abilino asked, hypothetically, lang kung magiging tayo at